Kabanata 1596 Ang katawan ng kaluluwa. Sa loob ng sinaunang templo, biglang sumabog ang isang napakasamang kapangyarihan. Nanginig ang buong kalawakan. At sa unang pagkakataon, seryosong nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Malapit na itong magkaroon ng tunay na katawan. Habang unti-unting lumino ang anyo ng halimaw, lumingon siya sa matandang lalaki. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Agad niyang pinalibutan ng liwanag ang buong angkan upang maprotektahan ang mga ito. Pagkatapos, unti-unti niyang isiniwalat ang katotohanan. Matagal nang umiiral ang templong ito bilang pananampalataya ng aming lahi. Noong bata pa ako, mahina pa ang nilalang na iyon. Dahil kulang din ang aking lakas noon. Pinayagan ko siyang manatili rito. Ngunit ang desisyong iyon, ang naging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Habang lumilipas ang mga taon, palihim na hinihigop ng halimaw ang lakas ng pag-iisip ng buong angkan. Hindi na ito nagbibigay ng proteksyon. Hindi na ito nagpapala. Isa na lamang itong walang sawang halimaw na patuloy na lumalamon. Napangiti ng bahagya si Zephyr. Kaya pala ngayon mo isinagawa ang seremonyang ito. Dahil gusto mong tuluyan na itong wakasan. Napabuntong hininga ang matandang lalaki. Hindi ko na siya kayang pigilan ng mag-isa. Tahimik na tumanggo si Zephyr. Sa kanyang paningin, hindi naman masamang tao ang matandang lalaki. Nagkamali lamang siya noon. At ngayon ay handa na niyang itama ang pagkakamaling iyon. Protektahan mo si Beer at ang buong angkan. Ako na ang bahala sa halimaw na iyon. Nagulat ang matandang lalaki. Kaya mo ba talaga? Ngumiti lamang si Zephyr. Huwag kang mag-alala. Sa isang iglap, rumagasa siya patungo sa halimaw. Kasabay nito, lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng templo. Unti-unting naging malinaw ang katawan ng nilalang. Mas mabigat, mas nakakatakot, at mas mabagsik ang aurang ibinubuga nito. Maging si Zephyr ay nakaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi siya umatras. Dahil sa loob mismo ng kanyang kamalayan. Isang pamilyar na tinig ang biglang sumigaw. Ang hari ng sumpang Diablo. Ng pananabik ang boses nito. Zephyr. Isa itong katawan ng kaluluwa. Kapag nalamon ko siya, malaking bahagi ng aking kapangyarihan ang maibabalik. Napakunot ang noo ni Zephyr. Katawan ng kaluluwa. Agad na nagpaliwanag ang hari ng sumpang Diablo. Nabubuo lamang ito kapag namatay ang isang napakalakas na nilalang, ngunit nananatili ang kanyang espiritu. At kung tama ang hinala ko, ang halimaw na iyan ay dating isang tunay na Diyos. Tahimik na tumitig si Zephyr sa nilalang. Isang dating Diyos, na ngayon ay isa na lamang gutom na espiritong nabubuhay sa paglamon sa iba. Ngunit para sa hari ng sumpang Diablo, isa itong napakahalagang kayamanan. At kung magtatagumpay silang mapasakamay ang kapangyarihang iyon, maaaring tuluyang magbago ang balanse ng kanilang laban. Ngunit papayag kaya ang dating Diyos na lumunin lamang siya? O mayroon pa itong mas nakakatakot na alas na hindi pa nito inilalabas? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1597 Ang masamang Diyos ay nagising. Kayong mga hamak na nilalang. Nangangahas kayong sugatan ako. Karapat-dapat kayong mamatay. Kasabay ng nakakayanig na sigaw, iniunat ng masamang nilalang ang kanyang palad. Swoosh! Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang rumagasa patungo kay Zephyr. Sa isang iglap, parang nagyelo ang buong katawan niya. Maging ang kanyang kaluluwa ay tila biglang nanigas. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito ordinaryong kapangyarihan. Agad niyang pinakawalan ang kanyang strength of soul upang putulin ang epekto nito. Makalipas ang ilang sandali, nakalaya rin siya. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Zephyr ay ang mismong kapangyarihang ginamit ng halimaw. Sa unang pagkakataon, may puwersang halos nakapagsugpo sa kanyang kaluluwa. Posible bang isa nga siyang tunay na Diyos? Biglang sumagi sa isip ni Zephyr ang mga sinaunang tala. May mga nilalang daw na dating namuhay sa mas mataas na antas ng pag-iral. Mga nilalang na tinawag na mga Diyos.
Hindi sila naging makapangyarihan dahil sa pagsasanay lamang, kundi dahil sa walang habas nilang paglamon sa pananampalataya at lakas ng pag-iisip ng kanilang mga tagasunod. At ngayon, tila isa sa kanila ang nasa kanyang harapan. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Bahagya siyang ngumiti. Kahit dati ka pang Diyos, hindi ibig sabihin na dapat kitang katakutan. Sa isang kisap mata, sumabog ang kanyang strength of soul. Isang napakatalim na pag-atake sa kaluluwa ang Ramagasan na parang kidlat. Boom! Direkta nitong tinamaan ang masamang nilalang. Ngunit, isang mahinang ungol lamang ang isinagot nito. At sa halip na hamina, lalo pa itong naging matatag. Unti-unting lumino ang tunay nitong anyo. Isa itong binatang tila nasa 20 taong gulang lamang. Ngunit ang kanyang presensya ay higit pa sa isang halimaw. Mula sa kanyang likuran ay sumibol ang isang pares ng napakalaking pakpak na purong buto. Sa bawat pagaspas ng mga ito, kumakalat ang nakakakilabot na madilim na liwanag. Mistula siyang isang Diyos. Ngunit hindi isang banal na Diyos, kundi isang masamang Diyos na nabubuhay sa paglamon sa iba. Malamig siyang ngumiti habang nakatitig kay Zephyr. Isa kang hamak na nilalang. Ngunit nagtataglay ka ng pambihirang lakas ng kaluluwa. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Kung dumating ka rito noon, maaaring hindi kita natalo. Ngunit ngayon, ganap na ang aking katawan. Ano man ang gawin mo, hindi mo na ako matatalo. At kasabay ng mapanghamak ng ngiti, ibinaba niya ang kanyang hatol. Mula ngayon, magiging alipin kita. Magpapasakop ba si Zephyr sa kapangyarihan ng masamang Diyos? O ilalabas na niya ang tunay niyang alas na magpapayanag sa buong templo? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1598. Ang sinaunang porma sayon ay nagising. Swoosh! Kasabay ng mapanghamak ng ngiti ng masamang Diyos, isang napakalawak na banal na kapangyarihan ang sumabog. Ang presensya nito ay napakabigat. Mistulang isang tunay na Diyos ang bumaba sa mundo. Crack! 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 Nagbitak ang mismong kalawakan. Ang espasyo sa paligid ni Zephyr ay nagsimulang mapunit habang dinudurog ng napakalakas na presyon. Kasabay nito, isang mapang-ipang puwersa ang direktang sumalakay sa kanyang kaluluwa. Wala itong ibinigay na pagkakataong makahinga. Mula sa kalangitan ay umalangaw ang isang malamig na tinig. Magpasakop ka sa akin. At ipagkakaluwag ko sa iyo ang buhay na walang hanggan. Taglay ng boses ang kakaibang kapangyarihang kayang akitin ang isip ng sinuman. Ngunit, ngumiti lamang si Zephyr. Isang mapanuyang ngiti. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, sumabog ang kanyang diwang pandigma. Kaunting pangkukulam lang ang gamit mo. At inaakala mong mapapaluhod mo ako. Tumigil ka sa pagpapantasya. Boom! Kasabay ng kanyang sigaw. Parang matalim na espada ang kanyang tinig na sumire sa lahat ng tanikalang pumipigil sa kanya. Nagbago ang buong paligid. Nagliyab ang kanyang strength of soul. Porma sayon. Bumangon. Sa loob ng kanyang spirit realm, nagsimulang kumulo ang napakalawak na espiritual na kapangyarihan. Sa isang kisap mata, bumuhos ang hindi mabilang na sinag ng liwanag mula sa kalangitan. Mistulang malakas na ulan ang pagbagsak ng mga ito. At sa loob ng ilang sandali, nabuo ang isang napakalaking sinaunang porma sayon na sumaklaw sa napakalawak na lugar. Tuluyang nakulong ang masamang Diyos. Mabilis na bumuo ng selyo si Zephyr. Isara ang porma sayon. Unti-unting lumiit ang sinaunang porma sayon, na parang isang higanteng hola na walang takas. Ngunit sa halip na mataranta, malamig lamang nang ngumiti ang masamang Diyos. Mukhang ayaw mo pa ring sumuko. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kapangyarihan. Rumble. Hindi man lang ito kumilos. Ngunit mula sa kanyang katawan, sumabog ang isang kapangyarihang hindi pa kailanman nasaksihan ni Zephyr. Hindi ito espiritual na lakas. Hindi rin ito ordinaryong enerhiya. Isa itong misteryosong puwersang ng sukdulang kasamaan. Sama ng loob. Kalupitan. Inggit. Puot.
At lahat ng pinakamadilim na emosyon ng sangkatauhan ay nagsimulang magsanib sa iisang nakakatakot na aura. Maging si Zephyr ay napatingin ng seryoso. Ano ba talaga ang kapangyarihang taglay ng masamang Diyos? At kakayanin ba ng sinaunang porma sayon na pigilan ang isang nilalang na gumagamit ng mismong kadiliman bilang sandata? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1599 Ang Hola ng Kaluluwa. Mistulang naging mundo ng impyerno ang buong paligid. Buksan. Boom. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Rumagasa ang masamang aura sa lahat ng direksyon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari. Nang tumama ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa porma sayon ni Zephyr, bigla itong nawala. Parang nilamon ng porma sayon ang lahat ng pag-atake nito. Ano? Sa unang pagkakataon, nabakas ang pagkabigla sa mukha ng masamang Diyos. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Gaano ka man kalakas, hanggat ang kapangyarihan mo ay nakabatay sa kaluluwa. Hindi mo kayang sirain ang pormasyong ito. Ang pormasyong kanyang ginamit ay ang kaluluwa ng langit. Isang sinaunang porma sayon na hindi kumukulong sa katawan, kundi sa mismong kaluluwa. Hanggat hindi nauubos ang strength of soul ni Zephyr, walang makakatakas dito. Ngunit hindi pa rin sumuko ang masamang Diyos. Akala mo ba mapipigilan mo ako ng simpleng porma sayon? Walang hanggan ang aking kapangyarihan. Kasabay ng kanyang sigaw, ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at pinakawalan ang sunod-sunod na pag-atake. Boom! 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 Ngunit nang tumama ang mga ito sa porma sayon, buzz! Parang tumama sa isang higanteng salamin ang lahat ng kanyang pag-atake. Isa-isa itong tumalbog pabalik. Nanlaki ang mga mata ng masamang Diyos. Ngayon, nagsimula na siyang matakot. Dahan-daang nagsalita si Zephyr. Tumigil ka na. Habang aktibo ang pormasyong ito, wala kang paraan para makatakas. Sa gilid, malakas na tumawa ang matandang lalaki. Ito na ang katapusan mo. Nagnitngit sa galit ang masamang Diyos. Mga taksil. Wawasakin ko ang inyong mga kaluluwa. Ngunit hindi na ito pinansin ni Zephyr. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad. Mula sa kanyang spirit realm, sumabog ang napakalawak na strength of soul. Nagningning ang dalawang soul crystal, na patuloy na nagbigay ng napakalaking kapangyarihan sa sinaunang porma sayon. Rumble. Unti-unting lumiit ang porma sayon. Mula sa napakalawak na saklaw, hanggang sa wala na itong 100 metro. At kasabay ng pagliit nito, lalo ring nawalan ng espasyo ang masamang Diyos. Ngunit sapat na ba ang sinaunang porma sayon upang tuluyang ikulong ang isang dating Diyos? O may nakatago pa itong huling alas na kayang bumaligtad sa buong laban? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1600 Ang pag-agaw sa katawan ng peking Diyos. Walang silbi ang lahat ng iyan. Malamig na tumawa ang masamang Diyos. Kapag naubos ang strength of soul mo, hindi mo na ako mapipigilan. At sa oras na iyon, papatayin kita. Ngunit ngumisi lamang si Zephyr. Tinatawag mo pa ang sarili mong Diyos. Nakakatawa. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Buzz. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang kakaibang anino. Kasunod nito, isang nakakakilabot na halakhak ang umalangaw-ngaw. Hihihi. Sa wakas, ako na ang kikilos. Ang hari ng sumpang Diablo ay tuluyang kumilos. Sa isang iglap, bumalot ang napakaraming sumpa sa buong lugar. Isa-isang lumabas ang mga sinaunang ora sayon. Sampin ang iyong kaluluwa. Burahin ang iyong diwa. Pasukuan ang iyong espiritu. Bago pa makapag-react ang masamang Diyos, direktang pumasok ang hari ng sumpang Diablo sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng masamang Diyos. Ano? Lumayas ka sa katawan ko. Ngunit huli na ang lahat. Parang matagal nang pinag-aralan ng hari ng sumpang Diablo ang ganitong uri ng kaluluwa. Isa-isa nitong winasak ang depensa ng kanyang isip at sinimulang agawin ang kontrol sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng masamang Diyos ang tunay na takot. Hindi. Bitawan mo ako. Ayokong mamatay. Nag-echo ang kanyang desperadong sigaw sa buong templo. Samantala,
Malakas na tumawa ang hari ng sumpang Diablo. Napakasarap. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Habang patuloy nitong nilalamon ang lakas ng masamang Diyos, lalo pang lumalakas ang kanyang aura. Ang kapangyarihang minsang pag-aari ng isang Diyos. Unti-unti na ngayong inaagaw ng hari ng sumpang Diablo. Tahimik lamang na nakalutang si Zephyr at pinagmamasdan ang lahat. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagay ang biglang naging malinaw. Kaya pala, matagal na niya itong pinaplano. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Hindi niya ito pinigilan. Dahil alam niyang, ito na ang pagkakataong tuluyang pabagsakin ang kanilang pinakamalakas na kalaban. Ngunit habang desperadong sumisigaw ang masamang Diyos, bigla itong nagbitiw ng isang nakakagimbal na sigaw. Lumayas ka sa katawan ko. Kung madyay gising ang tunay kong katawan, wala kayong sino man ang makakaligtas. Sa isang iglap, natahimik ang buong templo. Ano ang tinutukoy niyang tunay na katawan? May mas nakakatakot pa bang nilalang na hindi pa tuluyang nagigising? Abangan sa susunod na kabanata.